Oh, pakinggan nyo tong ano na to, itong balita na to ha, wait lang. Oh, pakinggan nyo to tong balita na to. Oh, pakinggan ninyo para lang sa inyong edukasyon. Oh, ayan. Ayan PBBM. Walang nakikitang problema sa ipinasang 2026 budget ng Kamara. So sinasabi na naman niya ngayon tong putang inang bongbong na ito. Sinasabi na naman ng hudas na ito na wala siyang nakitang problema sa 2026 budget. Wala. Tanginan yan, mayroon na namang biglang uusbong na iskandalo sa 2026. Corruption. Ano na naman ang sasabihin ng ulol na yan? Wala siyang kinalaman. Putang ina, ito na sinasabi nyo, binibigyan niya na itong 2026. Sinasabi niya na ngayon na yung 2026 malinis. Sinabi rin niya noong 2024 na yung 2025 budget malinis. Bakit? Lumalabas sa mga investigasyon, trilyon ang ninakaw sa pera ng taong bayan. Sasabihin niya, wala siyang kinalaman? Wala siyang kinalaman, samantalang ganito siya mag-pronounce. Ito mga pronouncements niya, ito ang mga verbatim niya, wala siyang nakikitang problema sa ipinasang budget ng Kamara para sa 2026. Nung 2025, ganun din. Again sa 2026, magbantay tayo. Marami pa rin corruption dyan. Sasabog pa rin yung mga corruption. Anong sasabihin ng putang inanto tsaka si Claire Castro? Wala na naman silang kinalaman. Yan preba walang nakikitang problema sa 2026. Noong 2025, ganun din. Inuulit-ulit ko para maintindihan nyo. Pakinggan nyo tong balitang ito. Ngayon, ang sa ipinasang House version ng 2026 proposed budget at ano ang kanyang reaksyon sa mga development ngayon sa usapin sa anomalya sa flood control projects? Yes, Jun, kontento naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa ipinasang bersyon ng Kamara dito sa 20... ang sinabi, kontento. Kontento siya. Hindi ko alam kung saan. Kontento siya sa kikitain niya. Kontento siya sa nanakawin nila. Saan ba siya kontento? Kasi when you say kontento, ina-approve mo na yung 2026. May sasabog na issue, sasabihin mo na naman, di ka kasali. Sasabihin mo na naman, wala kang alam. Gago ka talaga no? Hoy, bongbong, gago ka no? Tarantado ka no? Ang kapal ng mukha niyong magpinsan 2026 proposed national budget. Ayon kay Pangulong Marcos, personal niyang tinutukan ang preparasyon ng 2026 budget. Personal niyang tinutukan ang budget ng 2026. Noong 2025, di mo tinutukan? Di ba sinabi mo 4,500 pages, you read it, you studied it, you veto some of it. Ngayon lumabas yung issue ng 2025 corruption, the biggest corruption ever in the Philippines. Tapos sasabihin mo hindi ka kasali. Ikaw nga sinasabi mo na chine-check mo. Anong chinek mo dun? Kung chinek mo yun, tapos may corruption ng 2025, chinek mo ba talaga? O baka chinek mo kung magkano mapupunta sa'yo? Baka chinek mo kung magkano mapupunta sa pamilya nyo? Tanginan to mga gago mga gago din. Tapos pinagtatanggol ng mga hayop na mga taon, mga bayaran niya ito. Nakukuha niyong tumanggap ng bayad sa kupal na ito. Tangina pera ng taong bayan yan. At nakita naman niya na nakaayon sa programa ng administrasyon ng pinasang budget ng Kamara. Yun. Ang binasang budget ng Kamara ay naaayon sa mga proyekto ng gobyerno. Sinabi ko na yan sa inyo, mga bossing, na ang presidente may mga priorities yan. Si Pangulong Duterte may priority yan. Anong priority ni Pangulo? Education, peace and order, build. Yan ang priority niya. So, kailangan check niya yung mga ipinasa. Yung mga binudget ng Congress and Senate, checkin niya yun. Aligned ba yun doon sa kanyang mga advokasya? Kung hindi aligned yun sa advokasya niya, i-veto niya yan. Sabihin niya, alisin mo to, ilagay mo dito. Bakit ang laki ng budget dito? Ito nga advokasya natin. Ito nga yung isinosona ko So dapat dito tayo mag-allocate para ma-achieve ng gobyerno na to yung goals and targets niya.
O, ibalik yan sa inyo. Ganun yun eh. O, ito si Bongbong. The fact na pinirmahan niya yung 2025 budget, it means yung laman nun, according sa posisyon, according sa gusto, direksyon ng administrasyon. Anong direksyon? Magnakaw. Kasi yung 2025 budget ang pinakaninakaw. O, sinasabi niya dito, aligned sa gobyerno, sa mga targets ng gobyerno, yung nasa 2026 budget. Yung nasa 2025 budget, the fact that you signed it, ibig sabihin, aligned din yun sa ano ninyo, sa direksyon ninyo. Direksyon saan? Sa bangko? Direction sa mga shell account ninyo, mga dummy accounts ninyo sa ibang bansa para mabili ninyo, mailagay ninyo dun yung pera para pagka tapos kayo dyan, baka sakaling lahat ng mga nanakaw nyo madala nyo sa impyerno. Hindi ba? O, ayan o, sinasabi niya, siya mismo nagsabi aligned. So, the 2025 budget na corrupt is also aligned sa direksyon ng Malacanang, and 2026 is also aligned. 2024 is also aligned. Naka-align yan. Kaya nga nagbibigay ng direksyon ng presidente. Nagbibigay ang presidente ng SONA. Sinasabi niya dito anong gusto niya mangyari sa Pilipinas eh. Kung anong gusto ng leader mangyari sa Pilipinas, yun yung budget na ginagawa according doon sa gusto niyang direksyon. Ewan ko may direksyon talaga to. Wala namang utak kasi ito. I do not think, from the last time that I saw the last version of the budget, wala naman ako nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya't hindi siguro kailangan mag-veto. Pero di ba? Walang humihiwalay. Chinek ko, the last time I check, kailan yun? Putang ina ka, hindi ka naman talaga nag-check eh. Chinek ko, wala namang humihiwalay doon sa advokasya, doon sa direksyon at nais ng administrasyon ko. So chinek mo, chinecheck mo sa tapos may lalabas na naman na issue sa 2026. Sasabihin mo, hindi ka na naman kasali, chinek mo. Nasa GAA eh. Yung mga corruption na nakita diyan sa sa flood control project, nasa GAA eh. Nasa GAA na pinirmahan mo na sinabi mo 4,500 pages, chinek mo eh. So dito ulit yung 2026 budget, sinabi niya, chinek niya at wala siyang nakikitang problema at wala siyang i-veto. Wala siyang reservations, okay na okay yun. O tapos biglang ayaw mo na naman, hindi ka na naman kasali. Ang ina talaga to, demonyo. Tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM. Inihayag rin ng Pangulo na mas magiging transparent ngayon ang bicameral conference para sa pagpapasa ng budget. Ayon kay PBBM, ito ay ila-live stream para makita ng publiko. Batay ito sa kanilang kasunduan ng liderato ng Kongreso. Ang inang yan, ila-live stream. Gago! Huwag kayong magnakaw. Yun lang yun. Kahit i-live stream nyo yan. O, hindi naman namin makikita yung mga papel na pipirmahan nyo. Hindi naman namin makikita yung mga ipaglalalagay nyo mga insertions dyan eh. Makikita lang namin na kunyari nagtatrabaho kayo, nagde-deliberate kayo, ganito ganyan. Pero at the end of the day, yung buong GAA na yan, ang mag-a-approve niyan, presidente. Kahit naman ayaw namin, sabihin namin, wag mong i-approve yan. I-approve pa rin naman ng ulol yan eh. Kaya ang may last say kasi talaga siya. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Bakit yung BICAM ila-live stream mo? Bakit yung ICI investigation hindi? Kung gusto mo pala ng transparency, bakit yung BICAM ila-live stream mo? ICI hindi. Gusto mo pala ng transparency, bakit hindi ka magpa-drug test? Yun lang naman ang kailangan natin dito. Malaman namin matino ka pa ba? Kasi mukhang hindi na talaga. Ako, palagay ko, hindi talaga matino to eh. Mga ganitong tao, walang direksyon talaga to eh. Kaya nga nagtataka ko, sabi ko, madami naman mga matatalino sa kabilang kubol. Pero mga mukhang pera talaga eh. Kasi alam nila for a fact na kupal at tarantado at walang alam ito. Pero the fact na pinagtatanggol pa rin nila, ibig sabihin, putang ina, talagang malaki ang mga binubulsa nila. Kasapakat sila sa mga flood control project scam na yan.
Yung mga tinatanggap ng mga dating galit na galit sa mga Marcos na tuwan-tuwa sa Marcos ngayon. Yung mga makakaliwa, yung mga political analyst daw, mga political vlogger daw, na mga dating dilawan na pinagtatanggol ni si Bongbong tsaka si Romualdez ngayon, alam mong busog na busog. Nakita nyo yung mga interview nila sa TV, ang tataba. Kung kami nagpapapayat kami, sila nagpapataba. Ganun talaga buhay. Sabi nga nila everything in this world is for sale. Only for the right price. Maaring noon, nung inaaway nila si BBM, ano pa sila, hindi pa sila bayad. Pero ngayon, with the right price, nagtabaan sila. Ngayon, hero. Hero na si Romualdez, si Zaldico, at saka si Bongbong. Dati, never again. Magnanakaw yung tatay, human rights violation, ill-gotten wealth, ang daming mga ganyang eklat-eklat nila. Pero ngayon, asan na? Putsang ina, all hail Bongbong Marcos na sila. Ay na yan ang nagagawa ng pera. Ito ang ipinagmamalaki ng banateros. Na kahit na anong gawin ng mga putang ina nito, kahit pabahain nila ng pera sa harap ng mga bahay namin, prinsipyo ang pinag-uusapan dito. Ayaw namin sa'yo dahil hindi ka pa nagpapadrug test. Ayaw namin sa'yo dahil pinirmahan mo yung pinaka-corrupt na budget. Ayaw namin sa'yo dahil yung pinsan mo nasasangkot sa pagnanakaw, yung kanyang alipin na si Zaldico nasasangkot sa pagnanakaw, pinagtatakpan mo. Kaya ang tingin ng tao, magnanakaw ka rin. Meron kang porsyento dyan. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi ka namin pwedeng magustuhan until maipakulong mo pinsan mo. Maipakulong mo si Zaldico. Maniniwala lang kami sa'yo na wala kang kinalaman sa pagnanakaw na ito. Kapag ipinakulong mo yan dalawang yan at ayusin mo yung direksyon ng gobyerno mo, 2.5 taon na lang, pangarap pa rin ang nasa utak mo. 2.5 taon ka na lang, putang ina, nakikipag-usap ka pa rin sa multo. Hindi mo naman kailangan maipag-usap sa multo, sa demonyong tatay mo, para lang maintindihan mo kung ano yung dapat mong gawin. Pumunta ka lang sa mga live stream. Pumunta ka lang sa mga vlog live ng mga rally at yung mga sinisigaw ng mga nasa rally. Doon pa lang maiintindihan mo na kung anong kailangan ng mga constituents mo Dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes. Alam nyo yun Alam niyo yun at hindi yan mababantayan ng tao. Alam niyo yun, kayo dapat ang gumagawa niyan. Kayo dapat ang pumupulis niyan. Bakit panonoorin ng mga tao? Tapos merong hindi gusto yung mga tao. Sasabihin na naman sa inyo, ito yung mga hindi namin nagustuhan. Putang ina, pakikinggan nyo ba? Wala kayong pinakikinggan kasi nga mga magnanakaw kayong lahat dyan. Ang isa lang naman ang dapat nating gawin. Ibalik sa tao yung para sa tao. Huwag niyong ibulsa pag hindi para sa inyo. May sweldo na nga kayo Yun lang ang dapat na kinikita nyo dyan, yung sweldo nyo. At saka, yung mga libreng pagkain, gasolina, bodyguard. Pero putangin na naman, sobra-sobra naman kayo. Nagpunta kayo sa posisyon na yan para magsilbi. Hindi para kayo pagsilbihan at nakawin ang lahat ng pera ng taong bayan. Bongbong, you are almost 70 years old. Baka hindi ka na umabot ng 70. Baka one of these days, ma-overdose ka na. Baka hindi ko sinasabing addict siya. Pero sa balitang addict ka, baka ma-overdose ka. At kapag na-overdose ka, lahat ng pera na ninanakaw nyo ngayon, hindi nyo madadala yan sa impyerno. Maikli lang ang buhay, maikli na lang ang buhay mo, konti na lang itatagal mo dito. Hindi mo na yan mapapakinabangan. Tama naman na, Bongbong. Ang dami nyo nang ninakaw na ng mga magulang mo yung pera ng taong bayan. Ang yaman nyo na, nabuhay ka na sa rangya Lahat na yata ng kulay ng pwedeng singhutin, nasinghut mo na. Di mo tumigil ka naman na. Magtrabaho naman na kayo para sa mga Pilipino. Yun lang naman ang gusto namin. Ayaw nga namin mawala ka kagad kasi gusto namin magka-cancer ka Tapos matagal kang unti-untiin hanggang sa pagsisihan mo, pati mga kasalanan mo no sanggol ka
O ayaw namin mamatay ka ng mabilis. Gusto namin yung unti-unti, paghirapan mo, yung karma ng mga magulang mo o yung inabot ng tatay mo, danasin mo, mas matindi pa. O yun yung gusto namin na on your deathbed, yung nananalangin ka ng mamatay. Sana mamatay na ako. Hindi, wag muna. Wag muna, nangangalahati pa lang tayo ng pahirap sa'yo. Yun talaga gusto namin eh. Ayaw namin mawala ka dyan. O gusto nga namin matapos mo tong mga itong termino mo para at least may pag-asa ka pang ma-correct 2.5 years yung mga pinaggagawa nyo eh. Di ba? Ukol naman sa patuloy na protesta laban sa korupsyon at umanig bantang kudeta, naniniwala ang Pangulo sa patuloy na suporta. Ayan. Oh, so dito pa lang sa balitang ito, sinasabi niya na meron siyang hand o meron siyang impluwensya sa budget. May impluwensya sa budget, mga bossing, Diyos ko po. Oh, tapos sasabihin na naman niya hindi siya kasali. Hanak ng hayop kayo. Puro kayo kalokohan. Oh, tapos ang iniimbestigahan niyo, Diyos ko po. Iniimbestigahan nyo si Bongo, iniimbestigahan nyo si Chis Escudero. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili